after this meeting, pwede namin kayo i-schedule for training in FB. So, wala yung bayad po. Need lang siya na i-schedule. Pwede kayo mag-message kay Miss Ansi para mag-tested ng Facebook kung paano siya i-set up, paano ba siya nag-work as a seller. So, yan yung mga pwede natin maging problem pa nag-FB tayo or nag-business. Matagal natin i-process yung order kung flood or maraming nagma-message po sa atin. And also, mahirap din siya i-track. Kasi yung sa tracking po ng orders natin, sa Facebook, it's manually. So, yung manual, tayo yung nagpa-process ng orders po nila. Like, for example, JNT, automatically na yon. Compare naman sa manual na isa, which is self-delivery kung tawagin, yun yung magta-track tayo ng lalamove, itatrack po natin yan hindi si customer, or pwede din naman si customer actually. So kasi tayo, mas more on tracking tayo, gawa nga tayo yung seller. Paano tayo makita kung nalulugi na pala, nakukuha na pala siya ng mga rider. So ayun, big seller, matatrack po natin siya ng multiple stores kay FB page yan. So free lang naman yan, pwede nyo siyang gamitin. And also, yung pinaka-important sa lahat sa Facebook. Kasi karaniwan dyan, mga seller na pa isa-isa lang, dalawa, ganyan. Parang starting, maganda yung Facebook sa mga starter. Kung saka nag-business po tayo. Kasi sa FB, wala siyang tax, wala kang babayaran. Anytime pwede kayo mag-business. Ang need nyo lang, punan lang sa product. Compare kay Shopee, Lazada, TikTok, ang need nyo doon, papers agad. So, doon pala ang magkano nagagastusin natin compare kay FB. So, yun mga problem po natin kapag nagbe-business tayo. So, yan, pwede tayong magsimula for Facebook. So, dito yung solution ni Big Seller sa live. Ang need lang po dyan kung sakaling gusto nyo i-check or i-monitor yung mga message, pwede po tayong gumamit ng Messenger or Duke. So, si Duke, integrated siya kay Big Seller. For message naman yung part po nun, or yung function po niya. So, yung live kay Big Seller, kailangan niyo po i-connect yung Facebook natin kay Big Seller para makapag-live po tayo. So, ulitin ko lang ulit, si Meta, nire-record niya ng 100 followers and 3 months old yung Facebook para makapag-live tayo. So, dito, connect niyo lang siya sa FB. Ito sa may settings and Facebook Live, kung live, or Facebook posting kung posting. So, may dalawang klaseng Facebook or paano nag-work kay Big Seller ng Facebook. So, sa atin, live tayo ngayon. So, kapag na-connect na siya, ganito siya, punta lang kayo ng social media or marketing, hanapin nyo si Facebook Live Events. So, ayan, kailangan nyo siya i-connect and i-set up bago ka makapag-live. So, ganito naman kung paano nag-work si order capture group. Once na na-connect na po natin yung Facebook page natin, may lalabas po doon. I-inputan mo siya ng products kung ano binibenta natin kay Facebook. And then also, yung keywords. So, for example, ito binibenta ko cellphone ko. So, ang code ko sa phone ko, mine, iPhone 17. So, may nag-comment ng customer, for example, si Miss Ansi, nag-comment siya ng mine iPhone. So, may one order na ako kasi nag-comment siya. So, yun yung nilagay ko sa product ko, yung keywords na yun. So, di ba ang ganda? Kasi may namamonitor niya na as a keywords lang. Compare sa ginagawa natin pag nagla-live, pag nagmamay, di ba nagsusulat-sulat pa tayo? So, yun yung kinagandahan ngayon ng mga features ni Big Seller through FB. Kaya maraming gumagamit ng Big Seller, gawa nga sa FB po natin. So, yun yung una, kailangan nyo mag-set up ng product and then keywords bago kayo mag-live. And pangalawa naman, kapag si customer, nag-order siya, kasi yung ano po natin doon, may pwede siyang live na keywords, based siya sa keywords, or basket. So, kay Big Seller, yung Facebook niya, pwede na rin po tayo maglagay ng yellow basket. So, para na rin siyang Shopee actually, Shopee, Lazada, TikTok. Yun yung si Meta, ang talaga natin Meta. Nag-ano din siya, parang yung mga system niya parang pang 2030 na. So, advanced din si Meta. Para siyang Shopee lang din. Kasi Shopee kung ano na nilalagay doon, pwede ka mag-load, ganyan. So, gano'n din si Facebook. Meron na rin po siyang basket.
So, mapa-free kayo, ganyan, VIP kay big seller. Kaya niyo po yan gamitin si Facebook. Ang need lang po talaga dyan, page. Yun yung need nyo gawin. Bago ka makapag-live, syempre. So, ayun, may dalang klase po yan sa orders natin. Pwede ka mag-keywords, pwede ka mag-create ng basket, and then pangatlo naman sa payment. So, yung payment, it depends na lang po yan. Kung nagpapa-COD kayo or ano muna, payment first bago ipadala. So, karamihan sa nag-FB, payment first. So, yung iba naman, yung mga malalaki naman, nagsi-COD. Pero yung iba talaga, mga seller na nag-starter, ayan, payment first sila. Kung sakali po, pero depende po yan sa mga seller. So, after po nakapag na si buyer, sabihin na natin, yellow basket pinili niya, nag-check out na siya. So, doon, meron pong link yun kapag nag-submit siya ng order or yung sa yellow basket. Kasi may lalabas po yun sa messenger nyo. Kumbaga, kino-confirm ng Meta, ng messenger, yun yung in-order natin ba ng products or hindi. So, pwede kayo, kung sakali, kung halimbawa lang po, na ano nilang siya, parang na-click, ganyan, pwede pag na siyang i-continue kung ganun yung system nyo. Pero kung nag-order talaga kayo, hindi nyo fill upan para ma-submit. Para mag-process siya ng orders. So, yun yung apat. And then, ito yung sa messenger, yung sa replies. Pwede din siya kay Duque. And then, after nakapag, na si customer, nakabili na siya sa basket nyo. So, dire-diretso na po yun. Kapag na po siya, for example, payment method ginawa niya, GCash. Nag-yellow basket siya. Click niya yun. Tapos, GCash payment. Automatically, magsisend siya kay buyer ng information kung ayun ba yun, ganyan. After nun, papasok na siya as a orders. So, ipaprocess niya na yung orders niya. So, pwede natin ito i-train na. Pwede kayo magpa-schedule ng training po. So, free lang naman yun wala siyang bayad. Siguro at least 30 to 40 minutes po yan. So, after nun, ma-proceed na natin siya ng orders. I-print yun na yung free deal. Pero kung kayo, naka-VIP tayo kay JNT, automatically magpipick up sa inyo si JNT. Pero kung hindi po, pwede nyo siya ilalamog, LBC, ganun po. Kasi may mga tracking number siya. So, ito, yung sa setup. Yan. Yung sa pagkukonect po, punta kayo ng settings, tapos, authorization center, other authorization, Facebook authorization. Gato yung pag-connect na FB. Yan, Facebook authorization, and then connect. So, may dalawang klase yan. May post, and then live. So, kung nag-live ka, live stream kayo. So, sa free po natin meron tayong 1. So, yun yung ginawa natin kanina, or natakal natin, which is for live. So, yung pangalawa naman po, which is order capture rules. So, si capture rules, kayo po yung mag-set up po nito. Kung for live lang ba siya, or direct message. So, ayan po, isa-set up nyo yan kung kailangan exact ba yung keywords na yun, or parang may mintis, pwede na siya as a one orders. So, isa-set up nyo po yan kung ano yung klaseng rule na ginawa nyo as a FB. So, dito naman, kay capture mode repeated keywords. So, dito kay repeated keywords, depende na lang po sa inyo yan. Kung sakaling i-repeat nyo yung keywords as a one orders or dalawa, may i-turn on po tayo dito. Ito yon. I-turn on nyo lang po yan kung gusto nyo ma-duplicate. Yan. So, nasa ano po yan? Pangatlo, yung allow duplicate capture. So, kung gusto nyo lang naman, optional nyo lang naman po yan kung gusto nyo ma-duplicate or hindi. So, dito, kung sakaling natapos na po natin i-set up si order capture rule, ang gagawin naman po natin dyan, which is order settings. So, si order settings, dito po kayo mag-set up naman kung paano way yung sa orders na papasok sa inyo. So, yan, mamimili kayo, i-turn on na lang kung mag-aalog ba kayo ng modification of product quantity for pending orders. Check nyo yan kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, close nyo po yan. So, dito sa confirmation time limit, si Shopee 24 hours siya. Yung kapag tayo nag-order sa, di ba sa pending lang siya floating. So, kay Shopee 24 hours. So,
So, sa inyo, pwede nyo siya i-set up din kung sakali kung gusto nyo 24 hours or 1 hours lang, ganyan. So, depende yan sa inyo. So, dito naman kay buyer cancel orders, pwede nyo yan i-check or enable para kung sakaling confirming pa lang, magka-cancel na siya. So, si system na po magka-cancel na yun na hindi na po kayo. So, ayan, allow overselling for order products, order design, warehouse. So, gano'n lang naman po yung pag-set up ng inventory po natin. So, dito, kung sakaling sa overselling, kung sakali po nagbebenta pala tayo ng online, and then may FB din kayo, kung may big seller tayo nagpa-process, mag-deduct din po yung online nyo. Kasi isa lang sila ng inventory. Ang need lang doon, kay big seller kayo mag-process para yung inventory nila nagbabawas sa lahat. So, yun yung pinaka-key kung may Shopee, Lazada, TikTok kayo, and Facebook. So, dito, after po natin na-set up, pwede na tayo mag-live. Punta na kayo ng marketing, Facebook live events, click nyo lang yun, and then live na kayo. So, ito, makikita nyo yung live dito kung nag-live na kayo before. So, yan, pwede kayo mag-live, and dito sa may right side, ito yung pang-apat, yung start live stream. Ayan po yung i-click nyo para makapag-live kayo. So, dito naman, pwede din kayo mag-set up ng product nyo kung may keywords kayo ilalagay. Ayan, ito po yun na yung sa may keywords. Dito siya, homepage. Ito, click nyo lang po ito, yan. And then, set up kayo ng keywords nyo and price. So, gano'n na, live na po kayo. So, every time nag-live kayo and then may nag-keywords, mine, then, okay, mag-yellow basket, papasok na siya as a 1 orders. So, ipoproceed mo na lang siya ng orders para mag-deduct sa inventory nyo. So, gano'n lang naman po kadali mag-live kay Facebook. Wala din siyang bayad, free lang yan. So, dito, kapag nag-live kayo, pwede nyo rin siya i-send kay buyer para malaman din po ni buyer kung ano yung status ng product niya, kung na-ship na ba, or nasa na ba yung product niya. So, dito nyo siya makikita kapag nag-process siya ng order. For example, live. Nag-live tayo. Ay, siguro mamaya ipakita ko sa inyo after na ito. So, pag nag-live tayo, after po nun, nalabas siya sa may messenger natin and then na-submit. So, kapag na-submit, meron po doon na approve or pending. So, pwede nyo siya i-send yung link na yon kay buyer para ma-monitor niya kung nasa na yung products po niya, ano yung status. So, later, ipapakita ko sa inyo kung paano yon. So, dito naman, kapag sa live event status naman, so kapag cancel kay big seller, cancel siya. Kung sinetup po natin sa system, si system bahala mag-cancel po nun. And then, kung ano yung rule, kung bakit tayo mag-cancel. So, parang ano din siya, Shopee, kapag nag-cancel tayo, nagkakaroon din tayo yung sa, natin, store health. Bumababa din yung store health natin kay FB. Parang same lang siya. Ang kinaganda lang kasi kay Facebook, libre. Kung per kay Shopee, kailangan natin ayusin yung mga BIR, yung mga gano'n. So, parang pag bago lang tayo, medyo magastos na para nag-business. So, try nyo lang muna sa FB. So, kapag nag-click, doon kayo mag-Shopee kung sakali. So, ito yung permission para makita nyo rin siya through your, for example, magbibigay po kayo ng Facebook sa mga sub-account natin. Kailangan siya ng permission bago ma-open yung sub-account. So, ito naman. So, yun lang naman yung setup ng Facebook po natin. So, sa setup, meron po ba kayong question? Gusto nyo sagutin na natin yung mga answer nyo kanina? Mga question. Yes, yung mga question nyo kanina. So, clear naman po ba sa inyo yung pag-setup ng orders? Pero kung mas prefer nyo na 1v1 para mas naintindihan or matulungan din kayo mag-setup, message lang po kayo kay Miss Ansi para mas-sked kayo per Facebook na kaila and then trainer. So, ano po yung If they want to create a big seller account, meron silang Facebook, gusto nila kayo authorize. Kasi po, bibigyan po namin kayo ng example siguro ngayon para po makita nyo.
sa system namin, kung halimbawa, may big seller na kayo mayroon na kayong account kay big seller and you want to authorize your Facebook page, so ayan, papakita po namin sa inyo ano yung itsura sa system namin. Kasi para may idea din po kayo. Siguro, ganun pansin. Complete yung ganun pansin. So, ipapakita po namin sa system. So, wag po kayong matatakot na i-authorize yung mga shop nyo or yung page nyo sa big seller po. Kasi po, secure po yan. Then, yung payment method through your Meta pa rin naman siya, or Facebook. So, hindi kayo makapag-deposit or withdrawal kay big seller. And then also, meron pala tayong live dashboard na bago. Hindi lang namin nasama ngayon. Pero we have new, daming bago sa big seller. Yes po. So, ayan. So, bali yung pag-connect ng stores kay big seller. Ay, nakikita ba? Yan. So, medyo nakagalang pa siya sa akin. So, dito, punta lang kayo ng settings. And then, pwede na din dito sa may account natin. And then, integrations. Tapos, other authorization lang tayo. Facebook authorization. Add nyo lang yung page nyo po. Kung post ba siya or nag-live kayo. So, may dalawang connecting kay Facebook. So, after po niya, na-connect nyo na, pwede na kayo mag-live kay Big Seller. Punta lang kayo dito sa may ano yung marketing. Ano natin siya. So, pwede rin siya kayo sa products and benta na kayo kay products and then active. So, nandito na yung live. Makikita niyo yung live. So, live kayo. I-open lang nyo yung page. Tapos, open nyo yung page nyo. Tapos, kapag open nyo ng page nyo po, nakalagay doon live now. Tapos, live na po kayo. So, kapag may orders po pala kayo, dito siya papasok sa may products, sa orders, as a pending order siya. So, dito kay pending, kung sakaling si buyer, naka-floating lang, hindi niya pinifill upan yung information, ganyan, waiting to add info siya. Pero kung si buyer, nag-fill up na siya ng information po, like, nag-payment na, ganyan, waiting to approve na yan. So, ang kinagandaan din dito sa Facebook, iwas scam siya or budol. Hindi naman budol, kasi nabubudol din naman natin sila eh. So, yung minimin ko, yung pag-scam. So, naiwasan ng mga customer, syempre yung ngayon, yung mga chat GPT na. So, pwede nila ma-scam yung mga, yung mga payment. So, pwede nila ma-edit yan. So, pwede nyo rin i-check yung details. Check nyo sa phone nyo kung may natanggap ba talaga kayo ng bayad. So, sa akin, ang nakalagay sa akin, settled. Ano yung prepaid yung akin, no? So, prepaid. So, pwede ko muna siya i-check kung bayad ba to o hindi. So, kung hindi, pwede na kita i-unapprove kung hindi siya bayad kasi scam na yan. Pero kung bayad naman, approve yun na. Tapos, process mo na yung order. Para siyang Shopee lang din kapag in-approve. So, yan, no? Payment is empty. So, kailangan niya mag-screenshot bago natin siya ma-process. So, kapag okay na, na-screenshot na niya, and then nandiyan na siya, pwede na natin niya ma-process. So, approve niyo lang yan. Mapupunta na yun sa order ni Big Seller. Process na kayo ng order para siyang Shopee na sana TikTok na. So, print na ng waybill. Kung JNT yan, antay niyo na sa JNT. Kung lalang move, ilalagay niyo yung tracking number. So, dito pala yung sa para matrack din pala siya ni customer. Punta ulit kayo ng pending. May link po yan dito Ito. For example, hindi pa siya tapos. Ayan. So, makikita natin kung ano yung status ng products. Ito yung link. Ito yung link. Ayan po. Punta lang kayo waiting to add info. Ito yung link. Ayan yung link. Hindi mo And open. then, open nyo lang yan. Hindi mo open. Ito po, ito na yung control. Yung face powder ko. So, makikita ni customer na di pa ako tapos. Hindi ko pa siya na-approve. Ayan waiting to approve pa ako. So, ayan, siya maglalagay ng details si customer. So,
Kung si customer prepaid, lagyan niya yung payment niya and then submit. So, kapag sinabit na yan ni customer, dito siya pupunta kay big seller sa may waiting to approve. Approve niyo kung may payment. Kaya kung wala, pwede nyo siya i-approve or floating. So, pwede nyo rin kontakin si customer na, hindi pa po tayo bayad, remain lang. Ganun. Okay naman. So, ganun lang po yung setup kay big seller po. May question po ba tayo? Ayan, may mga question po ba? Wala. Wala po tayong question. Wala kasi tayong sense. Ayan. Okay. Okay. May nagre-register po ba na hindi maka-open ng link? Ayan. So, later po siguro, mag-message na lang po siguro kayo sa amin. Viber, bigyan mo na lang yung Viber Yes mo. po. So, may mga question kasi yung iba natin mga sellers kanina. Pero before that, siguro, meron pa kasi tayong next na magiging speaker pa para sa ating next session. So, itatabi muna namin yung mga question nyo. So, comment na kayo dyan kasi nakasave po lahat ng question nyo. Ayan, para matapos natin agad din, para tuloy-tuloy na yung Q&A natin. So, ayan. So, for our last session, so sana may natutunan tayo about Facebook. Sa Facebook natin, how to set up in Big Seller. Kung nalilito pa talaga kayo, ayan, kung nalilito pa talaga kayo about Big Seller, meron kaming 1 free training. So, join na lang po kayo dito sa ating group. So, sa mga hindi po makapag-create ng account, siguro po yung message nyo lang po. Ilalagay ko po yung number ko dyan. Meron naman kaming marketing dyan na mag-a-assist sa inyo. And also, eto, dito na lang siguro po kayo mag-join. Dito sa group natin, i-add po namin kayo para sa mga wala pa sa group natin. And also, reminders po tayo para sa mga hindi pa nakapag-attendance. Meron po nagko-comment dyan sa baba. Pwede po kayong mag-attendance para po ma-receive nyo yung free certificate natin dahil pag hindi po kayo nag-attendance, hindi po namin masisend sa inyo. And make sure lang po na tama ang inyong email na gagamitin. And also, you can join our community dahil meron pa tayong mga susunod na webinar. Every month may pa-webinar po tayo. Iba-iba yung nagiging discussion, iba yung nagiging topic about Big Seller, and also nagbibigay kami ng mga tips. May mga guest speaker din po tayo na nag-share po ng libre lang para sa ating webinar. So, ginawa po talaga namin itong mga ganitong free webinar, free seminar. Ayan, ano po talaga kami ng time, ng effort para po ma-share sa inyo yung mga natutunan po namin na pwede namin ma-share sa inyo para mas mag-grow pa po yung business nyo. Dahil po, ang mission po ni Big Seller is talagang mapadali yung buhay nyo as an online seller. So, paano po ba dadami yung orders nyo kung hindi namin kayo tuturuan? So, ginagawa po namin to share, to give tips and strategies para po pwede nyo magamit in your business in online selling po. Ayan, para po sa mga hindi makaregister sa site namin, medyo nagkaroon lang po ng parang technical error. Join po kayo dito sa community para po mag-guide namin kayo step by step. Nandito rin po ako sa group na to para sa mga gustong mag-join. Ayan, sali kayo, mapupuno na po yan. Scan nyo lang po yan. Ayan, so, and then also, ayan, pupunta na tayo sa pinaka-last session natin. Thank you so much, Grace, for that very informative and insightful presentation about Big Seller. I'm sure our participants learned a lot. Marami tayong tutunan about setting up Facebook Live, order capture rules, and managing live orders more efficiently using Big Seller. And thank you for sharing your knowledge and best practices with us today. So once again, let's give Grace a virtual round of applause. Ayan. So now, since you want, in the last part pala natin, nagkaroon tayo ng meron tayo ngayong basic lang about Facebook ads. Ayan. So, ayan. So, ito yung pinaka-final session natin. We're moving to our final learning session for today. So, we are happy to have a special guest who will be sharing her knowledge and experience about Facebook ads basic lang. So, for online sellers, getting your products in front of the right audience is very, very important. So this next session is something you definitely don't want to miss. So everyone, let's give a warm welcome to our special guest, Ma'am Ann. Hello po. Ayan. Hello, good afternoon everyone. No? I'm Mami
founder of Money and Import Academy. So, pwede pa ako mag-share ng screen? Sure, Mami Ann. Yeah. So, thank you also first of all, thank you Seller for giving me the opportunity to share a little value, no, with all of you today. For those na hindi pa kilala no, si Mami and Import Academy, no, the first time yung narinig yung Mami and Import Academy. So, we help entrepreneurs and business owners kung paano po makakadirect sa mga legit manufacturer. Legit manufacturers, no middleman, paano kayo makakadirect sa kanila and paano kayo magkakaroon ng importation journey na hassle-free and stress-free. And hindi lang doon, no, after nung natuto kung paano kayo makakadirect sa mga manufacturer, tinuturuan din namin ng mga student namin ng business solution kung saan tinuturo namin kung paano nyo pa mas mapapalagi yung negosyo nyo. Ayan. So that's why, aside from implementation, isa rin sa mga tinuturo namin yung mga Facebook ads, automation, and AI. So dahil nga ang topic natin today is Facebook ads and live selling, so doon tayo mag-focus. And bago ako mag-start, no, gusto ko munang malaman kung mga legit FBS na po ba yung mga nandito. No, patay naman ako kung anong mga level kayo. Level 1 kung bago pa lang kayo, level 2 kung medyo may knowledge na, and level 3 kung mga ano na kayo, mga expert na, para alam ko kung saan tayo mag-focus. Ayan, level 0, 2, 2, 2. Ayan, may mga knowledge na. Ayan, yung iba, para alam natin kung ano ba yung mas preferred nyo na tutorial. No? Kasi meron tayo from 0 to advanced level. Ayan, so, karamihan dito, medyo may alam na, no? Yes, so lalagpasan na natin yung mga basic sila tayo sa advanced. Ayan, may level 1. Ayan, sino pa? Para makita natin kung ano yung mas madami. Mas madami, sagot mas maganda. 1, para kung saan yung pinakamarami na level yung tayo magpupunta. Ayan. So level 2 and level 3 yung mas marami. Nasa advanced, medyo advanced level na ba? Ayan. 2.5. Yan, okay. So, sa mga hindi pa kilala si Mami, ano pwede nyo i-follow sa Mami and Import Academy FB page. Nandyan po lahat yung ano namin, yung mga information ng Mami and Import Academy. Yan. So, start ko muna bago mo start, para mag-pull up ko lang yung file. Wala ibigay na ang buo. So, first screen ako ulit. Okay, ma'am. So, today yung ang i-discuss natin is yung actual na set-up ng mga Facebook ads. No, para malaman ninyo kung paano mag-set up ng mga ads. Pero before that, para ano ko din yung mga bago, i-explain ko lang kung paano nyo maintindihan yung campaign authentic and Facebook function bago tayo mag-start sa mga actual setup. So, ito yung portal namin sa mga student ng Mami, from importation, AI, Facebook ads, nandyan lahat ng mga tutorial natin. Automation, POS, CRM, so, ayan. So, ito yung bagong portal na na-access ng mga student ng Mami. And today, i-share ko sa inyo yung mga ilang mga importante topics na kailangan yung matutunan for the distribution. Okay, so start tayo.
Hello, Mami Ann. Nakapag-share na po kayo ng screen? Opo, ay kasama naman sa screen. Ah, Naka-share screen naman. Kita lang po ba? Patay naman akong yes. Kita ko yung screen natin. okay. Diba? Ayan. Okay, kita naman. Okay. Interesting ha. Silipin ko nga yung story niya. Number 3, engagement. Ito naman yung mga taong mahilig mag-like, share, comment, mag-message. Kilala ka na nila pero nagdadalawang isip pa kung mag-order na sila o hindi pa. Sila naman yung mga client na parang ganito. Ang ganda ng item, pero baka naman may mas mura pa kaya. Kaya dito, kailangan mo pa ng konting push. So, kung sila sa Messenger para maalo ka ng promos, testimonial, and discounts para mapabili sila. Ito yung kadalasang ginagamit ng mga media buyers. Nasa Messenger na sila, doon na sila isi-sales talk. Next naman ay leads. Ito naman yung mga tao na mahilig na mag-iwan ng information nila, email ad, contact number, naka-fill out na ng form, pero kailangan nilang ng konting push. Dito pwede mo silang alokan ng konting bonus, discounts, and free trainings. Usually, ito yung mga ginagamit pag meron kang landing page or website. Apps promotion. Ito, para naman to sa may mga apps lang. Ginagamit nito kung meron kang apps na gusto mong ipa-download. Ang goal nito ay i-promote ang mga apps mo directly sa mga taong may mataas na chance mag-download at mag-install ng apps mo. Sales and conversion. Ito na yung mga ready to buy at nagtitiwala na sa'yo dahil kilala ka na nila. Minsan, nag-fill out na ng form pero nakalimutan na at pag nakita ka na nila ulit, maaalala nila, ay oo nga pala, bibili nga pala ako. Facebook auction. No hanging fruit concept. Isipin mo na ang audience mo ay parang isang puno ng mangga. Nandiyan na yung mga bunga sa iba't ibang mga level. May mga level na mababa at madaling maabot. Yung mga nasa taas naman, sila yung mga kailangan ng effort at ads budget para maabot. Meron tinatawag na tier 10. Sa tier 1 to 3, ito yung mga nasa level ng awareness at traffic na mahilig lang magmasid at mag-click ng links. Ito yung mga pinakamurang objective ni Facebook. Pwede mo gamitin ito kung gusto mo lang na makilala at malaman na may ino-offer ka. Tier 4 to 7. Ito, papasok na si engagement at leads. Sila yung mga warm audience mo na nakita na nila yung ads mo, naka-like and share na sa post mo, at magme-message na rin sa'yo. Hindi pa ready bumili pero konting push na lang ay bibili na. Kailangan mo lang silang gamitan ng mga promos, testimonials. Ito, pwede mo rin silang gamitan ng messaging campaign para ma-follow up mo sila at finally ay bumili na sila. Ito yung favorite na ginagamit ng mga media buyer dahil dito pwede na silang kulitin para makabili ng product mo. Tier 8 to 9, ito na yung pinaka-hot audience. Ito yung ginagamit sa sales and conversion. Ito na yung mga ready-to-buy client. Mas mahal sila i-reach, pero sulit kasi mas mataas ang ROI. Tandaan mo na may iba't ibang advertiser. May advertiser A, B, and C na pare-parehong gusto ng customer. Lahat sila may ads at lahat sila nagbibigay ng budget kay Meta. Ipapakita ni FB ang ads mo sa mga clients. Depende sa ginawa mong objectives at budget. So, remember this formula. Kung mas mataas ang objective goal mo, mas ready ang audience na tinatarget mo. Mas mataas din ang competition. Kaya naman, mas malaki ang kailangang budget. I hope pinatutunan kayo sa ating video today. Please yan. So, bago tayo mag-Facebook ads, kailangan matutunan muna natin or maintindihan natin kung ano yung mga campaign objectives na ginagamit natin sa Facebook ads para alam natin kung ano yung pipiliin natin sa kanila bago tayo mag-set up ng ads. Yan. So, ngayon, kung alam mo na yung campaign objectives and Facebook options, pwede ka na ngayon mag-set up ng live. Yan. So, nagpata na natin yan. So, ito yung live selling setup, no? Kung halimbawa, gagamitin mo talaga yung Facebook na basket, mas maganda na while on live
malalaman mo kung paano rin mag-set up ng ad setup while online. So dito matutulungan kayo na mas dumami pa yung mga client na papasok sa live nyo while online. So ito yung tutorial natin. O yan lang natin. By our very own coach. Welcome back guys, at narito na tayo sa lesson 10, live ad setup. So tara, proceed na tayo sa ating ads manager. So, pipili natin engagement. So, loading lang siya. Manual engagement campaign. Pangalanan lang natin to, live ad engagement. Control budget is ad set budget. Tingnan natin to. Next. Sa ad set, pangalanan lang natin. So, conversion locations. Pangalawa, 1-year ad. Tapos dito mga ka-import, ang makikita natin dito is live video ad features na toggle off, toggle on. But sometimes there were some instances na hindi available to. Pero itong worry naman kasi sa third level o sa ad creative level, malalaman nyo kung magpo-push through ang inyong live ad. So meron dito dalawa, current live video at upcoming live video. Ayusin muna natin to, naka-live. So, March 30, ito. So, 2,500 ang lifetime budget na ilalagay natin. So, piliin muna natin itong current live video. Then, talon tayo sa ad creative level. Kapag current live video ang pinili natin, ad preview, then yung ating Facebook business page. And tapos create ad, palitan natin ang use existing video. So halimbawa lang 30 minutes na lang tayo, 30 minutes tayong nagla-live ad session, piliin natin yung video. So kunwari ito yun, running na siya na 30 minutes ago. Proceed lang, continue. Then kapag okay na, alam mo na yung setup, wala ka nang nagawa ko ng i-set up yung mga kailangan, publish na. Okay? So, ngayon, balik ulit tayo sa AdSense level. From current live video, upcoming live video naman. So, ano ito? Creating your ad ahead of time may get it approved before you go live. Allowing you to connect with your audience. So, same pa rin naman. Yan. Pero just keep observe yung time 6 p.m. ng hapon at matatapos ng 10 p.m. So, 4 hours yan. So, talon ulit tayo sa may creative ad level. So, piliin lang ulit natin yung page. Yan. So, kung mapapansin nyo, mga ka-import is hindi available yung use existing video. Kasi nga, schedule o pre-plan, paplanuin mo pa lang ahead of time. So, ang time sa akin is 4:34 p.m. At ang designated start time ng live is 6 p.m. So, pangalanan lang natin. Facebook advanced strategy. So yan mga ka-import na pansin nyo, nag-break yun na siya kagad. So regardless lang naman kung alin ang piliin nyo dito, basta importante makapag-proceed kayo. So kapag okay na yung lahat, kagaya nung sa current live video, publish lang kapag walang problema.
Tapos hintayin nyo na lang na ma-approve ang inyong live video. So I hope mga makers may natutunan kayong bago, no? Para sa araw na ito. At yun naman ang gusto namin ni Mami Ann, na may apply nyo na kaagad. Agad-agad yung mga natutunan nyo dito. Mostly sa inyong mga business campaign at current ad campaign setup. Muli, maraming salamat. This is Daniel, Facebook specialist. Kaya nga-apply nyo. Yan. So, yan yung pag-set up ng live sharing, no? When online kayo, pwede na kayo mag-set up din para mas maparami yung papasok when online. And alam ko din, most of you know, may mga Shopee and Lazada account na pa kayo. Yan. So, ito na. Ito na tayo sa advance. Advance set up na tayo. Kasi mga Shopee and Lazada seller kayo. So, ito yung papakita natin sa inyo. Okay. So, e-commerce ad strategy, kung meron Shopee and Lazada. Patype naman ako kung ano yung meron kayong platform. Shopee or Lazada or TikTok or Facebook lang talaga. Ayan. Ano ba yung ginagamit natin platform? All. Ayan, si Ma'am Ned. Shopee, TikTok. Ayan. Shopee, Lazada. So, yung mga video na ginagawa ng ads, no? Pwede nyo post yan sa Facebook. Then, pag nag-start kayo ng advertisement sa Facebook, no? Meron ba kayo nakikita na pagka meron kayo nakita ng video, tama na yung make-up. Diba? Nagpo-promote siya ng make-up. Then, pag-click nyo, automatic mapupunta na kayo sa Shopee and Lazada or kung saan link kayo. So, ito yung setup na ginagawa namin para maka-direct kayo sa Shopee and Lazada. Pero nag-promote kayo sa Facebook, pero naka-direct link kayo sa Shopee and Lazada. Ayan. FB lang. Okay, so, play lang natin to. Welcome back. May masayang araw sa inyo mga ka-import. Nagpapatuloy ang ating Maya Digital Solution Facebook Advanced Strategy Setup. So ngayon, tatalakayin natin how to set up Facebook ads for Shopee and Lazada. Balik na muli tayo. Create lang tayo ulit. So, Shopee, Lazada, hindi lahat ng mga owner is nakakadirekta. Kasi it will require you to have this tinatawag na CPAS or collaborative partnership with Lazada or Shopee kay Facebook ads meta. So parang ma-alleviate yan at ma-solutionan is we can strategy or we can tweak using traffic ad campaign. Sa traffic campaign na to, let's take for example is Shopee and traffic. So ganun pa rin ad set. So ganun pa rin message destination. Dito is optional, which is pwedeng website send traffic to your website. Message destination. Standard. Wala tayong gagalawin sa interest targeting o behaviors, then graphics. Wala. Hayaan natin na si Meta ang gumawa. So, traffic na dito na tayo sa campaign level, Shopee. Yan. So, saan natin kukunin yung plugins? So, halimbawa is Shopee. Yan. Ito lang tayo Shopee. Shopee Philippines. Tapos, enter nyo lang yung logins ninyo. And enter nyo lang dyan. Tapos, halimbawa, andyan na tayo, nakalagin na tayo sa loob. Ikukunin lang natin yung URL, yung pinaka-base URL. Pag pumunta kayo sa store, sa Shopee store nyo mismo. So, ganun lang siya kadali. So, parang ganito. Yan yung ganito yung URL.
Kapag okay na, copy paste nyo dito. Yan. Tapos, pwede nyo rin i-apply yung carousel ads na ginawa ninyo in the past. O kaya kung meron kayong card or creatives na plain image na may description ng inyong Shopee or Lazada store. So, ganun lang kadali. Pwede itong manual upload or advantage plus catalog ads. Ito guys, mas highly recommended ko. Gaya na sabi ko, no, optional kung gusto nyo single image or video or collection. Pwedeng carousel. Kasi di ba, we want to showcase yung mga creatives na meron tayo under by Lazada, Shopee, tapos yung variety pa ng products or variation ng item na pinopromote natin. So yun, samantalayin natin mga ka-import para at the same time is ma-maximize natin ang gamit or usage ni kay Meta. Kapag okay na guys, no, publish nyo lang, then set to wait hanggang maging active ang inyong Shopee, Lazada, traffic ad campaign. Okay? So guys, no, I hope may natutunan kayong bago sa mga king-rate nating advanced campaign. Yan. So, pwede nyo na ngayon i-connect yung mga Shopee ninyo or Lazada ninyo sa Facebook ads ninyo. So now, meron ako nakita dito na nagpo-promote lang through FB, no? So dito, ituturo ko sa inyo kung paano ako nag-set up mismo ng ads ko para sa mga cold audience. So cold audience, ibig sabihin para makapagpapasok tayo ng mga bagong clients namin sa Facebook page natin. So ito mismo yung actual setup na ginagawa ko kapag sa create ng Facebook ads. Hello! So this video, ituturo ko lang sa inyo yung actual ads na nakapasok ako na ginagawa ko mismo sa mga cold audience or review sa mga client ay hindi pa ako. So kung makikita nyo, naka-high performance na yung ginagawa namin and maganda na yung result. So halimbawa, mag-set up tayo, so punta ka lang sa yung ads manager and create. Then ako, ginagawa ko, ang ginagamit ko ng Panginoon. So please na yung engagement para ang goal ko kasi dito is makapasok sila sa messenger kung sa ginawa natin. Then laging ganito lang, manual engagement campaign. Continue. And then dito, sa first level, second level, and third level. Sa first level, ito, alagyan ko lang siya ng title. So, ano ba mga campaign ang nilagay mo mag-setting engagement and then budget mo sa mobile lalagay. So, ako, meron kasing dalawang budget, no? Pwede campaign budget and AdSense budget. So, ibig sabihin, ako campaign budget na pinipili ko ngayon kasi marami akong creatives na ilalagay. So, gusto ko, sineta na yung bahalang maglagay ng budget sa bawat creatives na ilalagay ko dito. Kumbaga, si Meta na ang magtitibang kung saan pa mas magandang ilagay yung mas malaking budget. So, iba, 1,000. Ilagay ko sa second half na to. Then, magawin ko lang itong mga title para may palakan na tayo. So, CPO means ang ginamit yung budget ko is campaign budget. Then, kunyari ang gagawin yung budget ng mamaya is actual budget. So, okay na kasi na natin yung budget. Pwede ko rin naman maglagay sa AdSense. Kapag sinabi na ng AdSense, per budget yun, ay per creatives ko. Halimbawa, marami lang creatives. So, bibigyan mo ng per creatives, bibigyan mo na ng 200 budget, gano'n. Mag-gain na
ba sa kanila? So, dito yung nangyari rin WhatsApp. Ano, may nalaman messenger at Instagram. So, scroll down ka lang. No? So, ito isang magandang video. No? Dito sa baba, sa audience, no? Hindi ko lang kung more options. So, ako dito, dahil nga ang target ko dito is false positive, ayaw ko na napakitaan ko yung mga nasa page ko. No? Kasi once na nakapag-click ka na sa page ko, ano man yung gawin mo, like ka sa page ko, nanood ka ng video mo, o nag-click ka ng isa kahit ano doon, makapag-capture ka na ibenta, nalalo ka na sa page ko. So, pwede natin na i-target or pakitaan yung mga nasa page natin sa mga kayayan siguro ka yung i-target din sa natin. So, dito, ang target is false audience. So, ayaw ko na napakitaan pa ng ads na to yung mga nasa page na. So, ginagawa ko dito, hayaan nila to, no? Exclude ko na yung yung mga nasa page ko. So, click mo lang yan, then mag-phone yung group na like audience, post of audience. So, dahil pinagawa na nga tayo ng mga post of audience natin, ito yung ginawa ko na 365 days tutorial. So, ibig sabihin, lahat ng pumasok sa page ko ng 365, so gawa na kayo ng ng audience, post of audience. Mamaya ito then, yan. Ibig sabihin nito, huwag mo nang pakitaan lahat na nasa page ko. Lahat ng nag-ulit sa page ko, huwag mo na silang pakitaan kasi tayo na naman. And then, dito, baba mo ng content. Then, click mo lang itong audience and question. So, dito ka na gumagawa ng mga targeting. Yan. So, dito, anong page ka yung dapat mong targeting? So, ginawa ko na kayo kung paano makakatulong sa activity o kung paano nyo malalaman yung kontra ng mga client na dapat yung targeting. Yan. Mga po, dahil na ito lang yung alam kung kaya mag-control, so may 20-25 lang. So, Alibaba. So, yung interest mo kay Alibaba, and pagka, magkakaroon ng mga suggestion, ang sinasuggest ko na kung example yung Alibaba, yung interest kay Alibaba, interest sa mga importation and export na. So, para alam natin talaga yung market na makakagana. So, next, gagawin mo next na ad day naman is para naman sa mga customer. O yung next naman, yung mga may naman sa e-commerce, gano'n. So, ang iba-ibang targeting, huwag mo siyang pag-aaliwan nito. Para malaman talaga natin kung saan ba yung pinakamagandang market. So, halimbawa, lagay ko pa ng import-export. Yan, interest sa import. And delivery. Delivery sa export. Ayan, business and finance. So, ako, okay lang sa akin. Check pala natin itong estimate audience. So, maliit dito, no? Gamit ko ito na. Check natin. Konti pa siya, gagawin pa natin ito. Kailangan medyo magamit siya para makapag-experience tayo dito. So, yung doon, babaan. Ang ibigay sa distribution. Yan, nagwala din na. Nagdala pa natin. Halimbawa,
awareness and training. Yes, so ano naman na setting na yung target ninyo? Yes, para Amazon, dito. Yes, so meron na siyang estimate audience na 3 recommend 20 So, halimbawa, set na natin ito. Then, dito, siset mo yung date, no? Halimbawa, okay na yan. Kung wala naman kayong, hindi naman sensitive yung ads ninyo or hindi naman siya kailangan mag-end, delay, huwag nyo nang lagyan ng set and end date. So, ako, namin na yung okay na yung bakit. Then, Philippines, kung hindi naman ang product mo or services mo ay area na, halimbawa, salon ka, so okay by area ka lang. So, ako hindi ko na ginagawa ko. Pero kung pag area ka lang, isend lang yung dito yung location mo, no? Yan. Pwede mo isend yung kalit lang. So, ako, kung hindi na so, kasi naman, meron pa rin gustong execute na location, pwede mo rin siyang gawin. Wala sa hindi mo ayaw pinagay yung tao-tao, yung sa target na person. So ako hindi na ginagalaw yan, and then, okay na to, and then, dito, sa third level, dito na yung ginagawa, dito na tayo nagsiset ng mga credits. So ano ba yung mga credits na gagawin natin? So, lagyan lang yung sa atin sa title. So, ganun, no? Dito, pwede ka na mag-create ng ads, pwede ka mag-create ng securities or video or content. Kaya ako, kadalasan ginagamit ko dito. So, click mo lang yung news, existing post, mag-post ka muna sa page, bago ka gumawa ng page, and select mo lang siya. So, halimbawa, ito mo na daw, select mo lang. Kasi dahil short audience tayo, ang kailangan natin creative, yung para sa hindi pa tayo kilala. So, halimbawa, ito po, mag-clear ng mga gustong common nightmare ng mga users. Nakikita mo na dito at yung preview ng ads na ilagay. Mami Ann, paano mo kung maging product ang dumating sa akin? So yan yung para sa mga cold audience. So baba mo lang siya dito, next naman natin, send up lang natin yung message template. So dito gusto ko tanggalin ko yung AI generated question. Then use tayo ng play tayo para magkilala. So, tanggalin natin yung AI, then edit ko lang to. Diba yung ipon ko po yung messenger, ako ayaw ko, wala yan. So dito gawan mo lang yung parang ng welcome message. Ako nakabago ko yan. And then dito sa question, ako sinakalan ng isa, makikita mo may mga suggestion question. So ako tinatanggal ko yan, lalagay ko sa question is then start. So makikita nyo, nakalagay yan then started at sa yung option na pwede piliin ng mga client na papasok sa page natin. So nilagyan ko siya ng get started dahil sa automation natin, ito yung trigger na ginamit ko. Trigger words na ginamit ko para anytime mag-click sila niya, diretso naman ngayon yung automation na ginawa natin sa chatbot natin. So save ko lang to, tapos yung follow-up ko ako, nag-click ko lang ulit kasi sa chatbot ko lang yung up. So pwede mo lagyan lang na save yung template mo para hindi na ito ulit-ulit. Ginawa ko yung started.
Save mo lang siya. Then, okay. Yan. So, dahil na gusto ko maraming creatives yung gagawin ko, i-duplicate ko lang dito. Click mo lang yun. Click duplicate. So, ganun lang yung gagawin mo. Ayan yung copy niya. Then, ang gagawin mo, baguhin mo naman ito. Kunyari, ibang creatives naman. Ito na tayo. Change mo lang itong mga creatives, change ko. So, kunyari, etong 200 here, same na kami importation process naman ito. So, dito pa lang, lalagay ko dito ay identity. Para alam ko kung anong creatives yun. Okay, ito na siya, video ay hello mga creator! Nandito tayo ngayon sa ating Pray for Worker China Wear. Yan, so okay na siya. Then, ito, check nyo naman kung nandun pa rin yung ginawa ng message template. So, kung mga itong existing, pwede na start kumuha. Okay na siya. Yan. So, ito ulit pa. Dito ko. So, nightmare. So, lagay ako lang dito na nightmare. Okay. Okay na yan. So, ganun, ulit-ulitin ko lang yan hanggang sa magkaroon ka na marami. Take duplicate lang siya ulit, then paulit-ulit lang, change post, and send mo lang i-post mo na message template. So, kung nasa-get started na ginawa, okay na yan. So, pag-ulit lang yung create. So, ako, ginawa ko lang hanggang something. So, ipapapos ko lang yan, pagkatapos ko kayo siya. So, pakita lang sa inyo yung ginawa ko sa after. So, ito sa drama. Pakita lang natin. Ayan na siya. So, ang tama sa traveler yung ginawa ko, kapag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, something. Yan, something creative na yung ginawa ko yan, okay na yan. So, kaya kung ginawa yung CPO na mag-pay budget para sa si meta na ang lahat ang mag-pay ng budget kung ay talaga yung mas madami na client na pumapasok at mas malaking potential. Kasi pagka lang ng APO ka, magkano ka, 200 yung ilagay mo, 200, and dahil na hindi malakas ng ads na to, pupusin pa rin nila ng budget na yan na 200 pesos sa isang creative sa ikawa. Okay? Yan. So, ayan na actual setup natin sa ating home audience. So, kasi nasabi kasi, huwag nyo nang lagyan ng end date dahil dito, pwede nyo siyang on and off. Yan, pwede nyo siyang on, off, gusto mo din off na. Pwede na yan. So, pwede ka nang ibang lagay ng end date. So, meron nila akong ginawa para sa home audience ko, tinatawag ng goal. Sabihin ng goal, wala akong targeting na nilagay. Kasi meron na yung back-up din si Meta na Andromeda. Sabi ni Meta, sa Andromeda ay alam na daw si Meta kung saan niya ilalagay talaga. Hindi mo na daw kailangan maglagay ng targeting, no? Na gusto ko yung mga business owners. Kasi si Meta na daw, Andromeda update daw ay alam na, mas matalino daw na alam na kung sino yung target market mo. Yan. So, dito lang sa second level, Kung hindi ano na yung sa akin pagkanto ni Bawin, yung mga pero ako, sasagutan ko sa akin. Ano na question yung 17 hinayaan ko na itong ano na ito sa hinayaan ko na yung interest mo, nakakatali ng interest,
or parity. Kasi tinitignan ko, kaya ako naglalagay ng pinag ko, tinitignan ko kung ano yung magiging mas magandang performance. Yung ba naglagay ako So, ng ma-reduce na mga mga yes or skill. wala. Malapit na tapos na yung O kaya maganda na meron na kayong favorite ads for good at saka yung target market. Kasi based on my experience, kapag I ticket ka, ito hindi advisable si Ron. Nung unang ginawa natin set up ng training maganda. Pero ngayon, yung ginawa ko yung Ron, ang gusto yung gumawa, sobrang ganda ng ng ganyan yung sabi ng mga Ron na sobrang pero mas maganda, meron parang Ron, pero matang card. So, ginawa ko, may targeting ako mga set up na para sa mga business owners, regarding yung mga business owners, Alibaba, and Gold. Ayan, tatlo na yan ang ginamit yung para sa cold audience. So, that's all. And next week, tutulungan naman. Yan. So, yan yung pag-set up ng cold audience. Kung gusto nyo na dumami yung mga viewers nyo, or yung mga followers nyo, or yung mga prospect buyer nyo, sa big seller. yan. Big So, seller dito sa manual yung pagkakada nyo, tinuturo namin from finding the right product and AI creatives kung paano kayo gagawa ng mga creatives using AI. So, lahat ng mga tools na AI na pwede makatulong sa iyo, so tinuturo na namin yan din. So, photography, video masterclass, 30-day content kung paano kayo gagawa ng mga content Wala na ba na sa kayo question? manghihirapan using AI. Sagutin ko muna. AI website creation, Kasi mga question magpapagawa pa ng mamaya. update ng Sorry na. AI song, clone AI, and so marami pong madadagdag sa tutorial ng mamihan. Facebook ads from business portfolio kung paano kayo gagawa ng step-by-step from start na kung paano kayo mag-set up bago kayo mag-ads. Before kayo magawa ng business portfolio, kailangan i-verify nyo muna yung account ninyo, tapos i-set up niyo yung business portfolio nyo, ano-ano ba yung mga kailangan i-set up doon, and lahat yan nandito na hanggang sa advance. No? And pag marunong na kayo mag-set up ng MTS nyo, automation naman ituturo namin kung paano kayo gagawa ng mga automation, follow-up, POS, CRM, so lahat po nandito na po. And then, malaking tulong din na nandito yung seller para sa inyong inventory system. Ayan, so, yun lang yung pwede kong ma-share sa inyo. I hope medyo meron kayo natutunan sa Facebook ads na share namin. So, pwede nyo akong add as friend sa aking personal account. Kung gusto nyo, ayan, meron din yung Facebook personal account ko, kaya siya ng Vidaluz. And yung aming Facebook page ay Mamihan Import and Talent. Yan. So, ito yung participation namin. Pwede kong pag-play. Na-quote ko po talaga na totoo siya. Sa scam na nakita mong benefits sa mga transportation na nakita namin, search na namin lahat ng mga product na makakatulong sa atin at the same time sa trainings. Lahat po yun, kahit i-triple pa lang natin yung meron natin, nakikita ko, pag na-master po natin lahat, sulit na sulit po yung value niya. Yan lang po yung personal opinion ko po na very famous po, Mamihan. Dito ko nakita na there is actually no gatekeeping and very generous talaga itong winner ni Mamihan ng business. Kasi what I know now is a very empowered entrepreneur empowers others. Sa malaking part ng Mamihan sa success ng lahat. So thank you again, Mamihan. Sa inyo, ganun lang. We just need to sign up. So, thank you so much.
Hindi yung sinasabi kong nabudol ako may na worth it. Nakita ko naman, worth it naman, maganda mami ano. Kasi, yun talaga balak namin na quotation. Actually, na-inspire din namin kay mami, mas nakita namin yung live selling mo na mura yung mga, ano mo eh, mura yung mga tinitinda mo. Sabi ka na, kung ano nila yung nabubuta rin yung quotation nyo kasi mura. Yung time yung mami sa bagdad sa akin. Very stable. Mag-release pa lang ng item sa customs. Pag wala ka namang nakilala or wala ka talagang kapasidad, especially kung wala kang connection, is malabong mangyari yun. Ngayon, sa ginawa ni Mami na to, tayo, kami, mga startup na negosyante, magkakaroon tayo ng opportunity na mas palawakin o mas expand yung negosyo natin through the help ni Mami Ann, kasi mas maraming negosyante, mas magagawa ng ekonomiya, mas aangat ang kabuhayan or ang quality of life ng bawat isa sa atin. Yun lang, ilahan lang pataas. Maliwanag niyo po siya na paliwanag. At saka, ang gusto ko pa naman, kasi open kayo, nung asawa ko hindi niya malaman kung yung pag nahihirapan po siya sa pag-open. Ano po kayo, sumagot kayo. Kaya sinabi ko sa kanya, sinabi niya, nag-message daw po siya sa inyo, sumagot kayo. Tapos, sumasagot talaga siya. Sabi ko gano'n. Oo, sabi niya sumagot. So, thank you. Doon lang po, nagpapasalamat na ako talaga. Yung heart nyo, patuloy po gano'n. At saka yung gusto nyo tumulong sa kapwa. Yun lang po. May God bless you pa, Mami Ann. Salamat po. And what I like about Mami Ann is, kahit makulit ka, she's very accommodating. Parang ang haba ng pasensya, di ba? Oo, sabi ko, ibang klase dito si Mami Ann. Parang walang kayabang-yabang sa katawan kahit na she's, we can see naman na super successful ang business niya. So, I'd like to thank you for that. If you will learn not to get scammed, dun pa lang, sulit na yun, di ba? Kasi my sister also ordered abroad, parang machine. Na-scam talaga siya, 500,000 yun. So sabi ko, makakuha ka lang ng isang winning product, sulit na yung enroll na, di ba? So, thank you, Mami Ann, for this learning. And I hope you will continue to support us. So, pumunta ako dito, napaka-valuable po ng mga tinuro ni Madam. So, kaya thank you po na hindi lang hindi na ako mag-stock sa isang item. So, maraming items na pwede kong ibenta sa mga seasonal. Kaya maraming salamat po. Thank you po. Kasi ko yung sign, kasi matagal na talaga ako gusto mag-breakdown kaya po. Service actually is stable. So, nakita kita, sabi ko, I think ito na naman. So, kasi ngayon, marami ko na nilagyan. Pinipit ko yung anak ko, pinaka ko siya kasi, gusto siya malulo. Pero baka, after natakot ko sa Gusto kong sabihin dun sa mga katulad kong i-detective na sa inyo na lang po mag-enroll kasi how you explain things ay layman's na-inspire ako, lalo na itong mga classmates ko, mga kamaya. It's not really inspirasyon itong Mami Academy. May mundo na laging kasama. Pag-ibig ko ay simula ng tagumpay. May business solutions ang gabay. Learn, feel proud, and let your future show. Hindi lang negosyo ang binubuo. Ibuhay ka, may pangarap. Sana I hope na meron kayo yung natutunan. So, mga Nine-Report Academy, kung gusto nyo mag-join sa aming free group webinar and bigyan na kayo sa page para magigyan kayo ng para mas maintindihan nyo pa kung paano
na makasama kami dito sa inyong free webinar. Thank you po. Ayan. Thank you so much, Mami Ann. Ayan, ang dami natin natutunan talaga. Ayan, for sharing your valuable knowledge and experience on how to reach the right target audience and turn viewers into customers. Ayan, thank you so much, Mami Ann. And ayan, nabigay na ni Mami Ann kung saan niyo po siya kakontakin. Ayan, you can reach out to her. And now, sellers, naubos na yung time natin, pero we will still have a final part of our webinar and a Q&A session. So if you have question about Facebook Live, Big Seller Order Capture Rules, or Facebook ads, now your chance to ask. So drop your question in the chat box and let them get answered by our speaker. So don't be shy. Your question might be exactly what another seller wants to know too. So may mga question pala kanina na natabunan. So nagtanong sila, is there a certificate? Yes po, meron po tayong certificate. We will send your certificate to your registered email address po. And please make sure po to accomplish the attendance form to qualify po ha. Ayan po sa baba po natin. So may question din sila, saan daw isi-send? Sa email address nyo po, complete nyo lang po yung attendance form and make sure tama po yung email na ginamit nyo. And also, is the face-to-face event free? Yes po, lahat po na ginagawa na face-to-face seminar po ni Big Seller is all free, completely free. Magkakaroon po tayo ng big event this coming November and we will invite po 1,000 sellers po sa ating event. 1,000 sellers po ang target natin ma-invite and gaganapin po siya sa BGC. This coming November, we will announce po here in our groups. Ayan po. And may nagtanong dito, do you teach sellers how to get a contract with a live seller? So we can connect your, sa mga nag-ask po, meron kasi kaming partner, live stream companies po, that provide professional live selling services po for you po. So if you're looking for a live seller or a tech team to manage your live sessions, feel free to reach out and we'll happy to connect with our partners. Ayan po. And paano niyo po ako makakontak? So, ayan, send ko po sa baba yung aking contact details. Andyan din po ako sa group. Ayan, mamaya magpo-comment po ako dito sa group na to. Ayan, so yung number ko po is 0981-658-9671. Ayan, and I can connect you with our partner live stream companies. At may tanong sila, do you have a place in Big Seller building where you can do live stream? As of the moment po, Big Seller does not have a live selling studio po because Big Seller is a system po. We are helping those sellers na meron pong maraming shop. So, kapag halimbawa po, pero sa mga startup, okay lang po, walang problema. As long as na seller po kayo, we support seller po in Facebook, Shopee, Lazada, and TikTok. So, ang kagandahan kasi kay Big Seller, kapag marami kayong shop, you can manage your shop easily in one dashboard na po. So, hindi nyo na po kailangan magpalipat-lipat pa ng inyong dashboard po. Kapag halimbawa po is, eto po, isi-share ko po yung screen natin para po sa mga hindi pa nakapag-join po ng group natin. Ayan. So, ayan po. So, ano po yung usual courier for FB selling na hindi pricey ang shipping? Sa mga Facebook Live seller po, ginagamit po nila si JNT Express po. Ayan. Flash Express din po ginagamit nila. And also LBC. Depending on the location nyo po ha, and delivery requirements po. Kasi po yung shipping fees po natin vary by area po. Baka po kasi hindi po siya serviceable for your location po. Ayan. Shipping fees, vary area lang po tayo kapag ka-check nyo. So it's best to compare rates muna before kayong mag-choose ng mga courier po na gagamitin nyo po. Ayan. Pwede po kayo makipag-negotiate po sa mga rates nila through business accounts or VIP programs po nila. So for Facebook selling po, marami pong sellers po ang gumagamit talaga ng JNTS sa Flash po mostly. Yung iba naman pong carriers, LBC po. Pero as of now po, hindi pa po kami, pero currently wala po pong LBC integration sa seller. So for the best option, we recommend comparing the carrier rates based on your customer location po. May tanong din kanina, need po bang mag-upgrade ng Big Seller? So, wala po kayong babayaran kasi po, it depends po on your needs po. Ayan. Halimbawa po, ang kailangan nyo lang is gamitin for processing orders. Ayan po. Totally free po si Big Seller. Depende po yan sa orders nyo.
Pero po yung advanced features po natin may require an upgrade. So our team can help recommend the best plan for you po. Kung halimbawa, gusto nyo pong, marami na po talaga kayong orders, ayan, pwede nyo pong gamitin. Ayan. So, ganun po. So, yes, free po kami. Ayan, free po ang big seller po. Gamitin. Ayan. Sabi dito, may nag-comment din ng alam ko po is JNP need po ng business documents. Yes po, kapag halimbawa po pala, ayan, requirements po talaga nila yon depending on career for JNT and VIP accounts po. Ayan. So, they may request business documents and additional requirements during the application process po. Ayan. Gumagamit po sila. So, can I also use it for service, not just a product? Yung sa Facebook po namin sa Big Seller, you may use Facebook Live to promote and sell services po. However, some Big Seller features are primarily designed po siya for physical products. So, ang setup po is may vary depending on your business model po. Pero mas focus po kami talaga sa mga nagbebenta online po na may orders po. Kasi po doon po kami, yung service po namin is by subscription for orders, inventory management, ayan po. Can I also use it for service? Ayan, nasagot ko na rin. Can I also use it for a service? Ayan. So, ayan, may mga question pa ba tayo? Yun sa product listing ba, pwede own product? Yes, pwede po. Pwede nyo pong own product i-upload po. Halimbawa po, is na-authorize nyo na po yung Facebook nyo kay Big Seller. Pwede po kayong mag-add ng product directly na po sa Big Seller. And then, ayan, i-upload nyo po siya. May international din po pag nag-FB Live. What do you mean international po? Sa ibang bansa? Ayan. So, may mga nag-comment pa dito. Ayan. So, wala naman nag-comment na, no? Ayan, kung may mga comment pa kayo or may mga question pa kayo about sa Facebook ads, baka po may mga question pa kayo habang andito pa si Mami Ann. Ayan. May mga question pa po ba kayo? So, you can join our community po kapag halimbawa is gusto niyo pong magpa-train kay Big Seller po. Ayan, pwede po kayong magpa-train for free. Ayan, wala na mga question. Nakapag-fill up na po ba kayo? Permission to leave. Ayan, thank you so much po sa mga umaten. Ayan, wala na comment. Ayan, wala na question po kayo. So kung wala na tayong question, so lampas na rin tayo sa oras. And now, that's a wrap for today's Big Seller webinar. Ayan, thank you so much to everyone who spent your attention with us and learn with Big Seller. So we hope today's webinar po is nakapagbigay po kami ng knowledge sa inyo and that you can apply to your online business from creating engaging Facebook Live sessions to capturing orders efficiently and learning the basic of Facebook ads. Ayan, thank you again for our Big Seller trainer and our special guest, Mami Ann, for sharing your knowledge with us today. And of course, sa mga sellers natin na nandito ngayon, thank you so much sa walang sawang pag-attend ng ating webinar. So if you have questions, ayan, pwede niyo po akong reach out through my Viber po. Ayan, so once again, I'm Big Seller Ansi, your host for today. So keep learning po tayo, huwag po tayong magsawang matuto. And also keep selling and keep growing your online business with Big Seller po. Ayan, once again, thank you everyone. Ingat kayo. And see you on our next Big Seller webinar. Bye everyone. You may leave now to our webinar po in our Zoom meeting po. Ayan, thank you so much. Send ko na.
Ayan, thank you so much po sa mga umaten. Tapos na po ang ating webinar. Bye-bye po. Siguro i-message ka na lang sa Bible. Ay, kasi wala ka palang Bible. Miss, and And babay din po sa Facebook. Ayan, sa mga nasa Facebook. Ayan. Ay, ang baba naman.